hindi ugali po. Amen! Sabi nyo natin maganda. Wala po, yung po ugali. Dati po kasi ako ay mataas ang pride, mapangaway, at saka hindi po tumatanggap ng kamalian sa buhay. Punong-puno po, parang po may, sabi nga po ay KGS, punong-puno po ng puot, galit at hinanakit ang aking puso. Pero sabi nga po ni Sister Nida, everyday, araw-araw, pag nasa Panginoon na tayo ay dinabago unti-unti. Kasi isang ano lang po, na bigla, mababago po natin ang ating ugali, kundi nasa process din po yun. Kaya ganun po yung nangyayari sa akin. Dati rin po ay ako'y napakahirap ngayon mayan na hindi po pera, kundi sa pagmamahal ko. Dati po kasi ako hindi marunong, ang nakalang ko lang po mahalin yung mga tao na mamahal din sa akin. So, ngayon po, kahit na natututuhan ko na rin po mahalin kung sino yung may nagkamali sa akin, at natuto na rin po ako mag-sorry. Dati po hindi ako marunong mag-sorry, kahit na po ako yung mali, para sa akin ako pa rin po yung tama. Pero ngayon po, madali ko po tanggapin yung aking pagkakamali. Although kung minsan po, kahit na alam ko yung ako yung tama, alam ko pa rin po na ako pa rin po unang magsusorry sa taong nakaaway ko, nakagalit ka no. Kasi dito nga po, pag nandito na tayo kay Kristo, yung pong ating kalooban ay nagiging mapagkumbaka. Amen! Ngayon po, dati po ako'y tuwag, ngayon ako'y matapang na. Hindi po para awayin kayo, kundi matapang harapin ang aking mga pagsubok sa buhay. Kasi po, alam ko, kasama ko si Lord kapag harap ng aking mga pagsubok sa aking buhay. Kasi alam ko po, dati pag may pagsubok na dumarating sa akin buhay, hindi ko ako natutulog, hindi ako papakali, iyak po ako ng iyak. Pero ngayon po, bago ako matulog lang sa gabi, pag may pagsubok na dumating sa akin buhay, sabi ko lang po, Lord, alam ko, ikaw ang gagawa ng paraan para maligtas mo. Tulog po ako naman, mahinting, alam ko po, ang gagawa ng paraan sa aking buhay ay si Kristo. Sabi nga po ni Sister Amin, 3 minutes lang po. Sabi ko sa kanya, 1 minute, gagawin ko. Kaya po, sabi nga po sa verse na 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan lang po ang ating share. Thank you po, brothers. Sisters in Christ, let us welcome our speaker, Sister Angie Mendoza, for the receiving of God's gift. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, magandang hapon po, mga kapatid ko kay Kristo. Sa totoo sa hindi ko po alam yung sasabihin, because po it's not easy to share talking like Brother Swell is talking to me that people sa. Because sa totoo lang po, si Lord po nakakaalam ng bawat puso natin, mga kapatid ko kay Kristo. Sa totoo lang po, every time po kasi talagang tuwing worship and healing of the preacher, talagang hindi ko po makontrol ang sarili ko, na umiiyak po talaga ako, pero hindi ko po alam ang meaning. Hindi ko po alam ang meaning kung ano po nangyayari sa akin. Si Lord na po nakakalam ng lahat. Kaya po, lagi po ako nagkaganyan noon pa man na nag-speak of tongues po ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw nakakalam ng puso ko. Kaya every time po na talaga hindi ko na makontrol ang sarili ko, dahil po sabi ng iba, yung kinag-bless people. Kaya po, si Lord lang po sa kaawan nakakaalam kung ano po talaga yung nalalaman ng aming puso. Kaya po, wala po akong masasabi sa Panginoon kundi ibigay sa Kanya ang papurit pasasalamat sa sitwasyon ko right now, like Brother talking about the fruit of the Holy Spirit, like before po, I don't have patience at all. Nung naglabas ko itong
age niya. Nag-iiba ang level ng age niya every year. But truly, God is helping me for everything. Amen. Ang araw-araw ng buhay na kung paano ko siya alagaan. That, you know, alam niyo, ang buhay ko alam dito sa Montreal chapter that I have depression. But sa totoo lang po, God is really good, Lord, na binibigyan niya ako ng kapayapaan. Like Brother said, na fruit of the Holy Spirit, na kapayapaan, love. Kasi kung wala kang love, wala kang patience. Di ba po mga kapatid? Kaya napakabuti ng Lord. Natutunan po, ang pagmamahal po napaka-importante. Dahil lalo na po pag wala kang kababaan ng loob sa kapwa, kailangan po magkaroon tayo ng kababaan ng loob na hindi tayo makakatapak ng kapwa natin mga kapatid ko kay Kristo. Dahil ang ginagawa natin para sa Panginoon. Dahil pag ginawa mo sa kapwa mo, na natatapakan mo ang kapwa mo, tinatapakan mo rin ang Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng kababaang loob sa paglilingkod sa Kanya. Yan ang hinihingi niya, malinis na puso na umarap sa Kanya, especially na kumanta sa Kanya. Dapat may kalinisan tayo ng mga puso. Like sabi ni brother, kailangan go to Eucharist, go to Sacrament. Sa totoo lang po, sa Sacrament, I think last 1 year lang